hihingi ako sa iyo ng paumanhin. Ha? Wala ka namang naintindihan ko. Mas nakakaintindi ako sa mga sitwasyon na nilalakad ninyo. Ano po, Nay? Alam mo ba yung hinihingi ko ng tawad, Nay, sa'yo? Hinihingi ko ng tawad, Nay, yung... Bago kami pumunta kay Nanay Nonay, inabot kami ng isang malakas na ulan. Ngunit tingnan mo nga naman, napakabait pa rin ng Panginoon dahil binigyan pa rin kami ng magandang panahon. Andito na po kami ngayon, mga kababayan, sa lugar ni Nanay Nonay. At ngayong araw bibisitahin natin siya at dadala natin ang kanyang pang-araw-araw din. Kasi ito yung mission natin din para sa kanya. Yung hanggat nandito siya ay hindi natin siya pabayaan sa kanyang mga pagkain sa pang-araw-araw. Kasi sa mga hindi nakakaalam, si Nanay Nonay po ay mula nung hindi pa natin siya nabibisita, hindi pa natin siya nakikilala, siya po ay umiikot-ikot dito sa bahay ng Kapalunggat, nangihingi ng limos, nangihingi ng mga tira-tirang pagkain para po siya ay magkalaman ng sikmura ang kanyang tiyan. Kaya hanggat nandito tayo at nakalala natin si Nanay Nonay, gagawin natin ang best natin para hindi naman mapabayaan yung kanyang pagkain. Dahil nga sa base sa nakita namin itong mga nakarang araw ay mas nagiging active yung kanyang pag-iisip, dahil hindi siya nalilipasan ng pagkain. Kaya dapat ma-maintain natin din yun para na sa ganun ay ma-maintain din yung ganun na pag-ayos ng pag-iisip ni Nanay Nonay. Kasi sa tingin namin kulang lang talaga siya sa sapat na pagkain. Kaya samahan nyo kami, lalakaran namin, dito kami dadaan sa dagat na ito kasi nga doon sa kabila umulan, madulas po doon kasi putik yun. Dito na kami sa safe para at dadala na namin itong mga blessing na ito kay Nanay Nonay. Tara! Dala mo na yun, Ron, sa inyo sa'yo. Tara. Pasamantalahin po natin itong pagkakataon na tumigil itong ulan. Kasi nga, may lakad pa rin kami mamaya. Mapunta tayo kina Jojo at Herlin. Schedule nung sa bintana nila. Mabuti na lang, low tide ngayon. Tsaka pinagbigyan tayo ng panahon. Kanina, lakas ng ulan. Ayun, ito lang yung mahirap dito kasi lulubog yung paa mo sa buhangin. Doon sa baba, baka mas matigas-tigas dito. Sana andyan siya sa niya, ubo. Baka nandyan. Ha? Baka nandyan, subukan na lang din natin. I-update po kami doon sa nangyaring pang-scam na nakaraan. Nag-message sa atin yung mga kamag-anak na Nanay Nonay. At yun lang, wala pa ring update about sa kung kailan siya dito kukunin. I shone bright and my journey was over, was back where I began. No matter the rain, I'm coming home. We've opened the gate. Well, I scratched in the dirt for a while. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Ang maganda din na nangyari dito, mga kababayan, yung nabawasan yung palagi ni Nanay Nonay na pag-ikot sa sentro kahit nakagabi na hindi safe para sa kanya. Kasi kaya niya ginagawa yun para daw makaharap ng makakain. So ibig sabihin, lumalabas lang si Nanay Nonay dito sa kanyang bahay o tahanan para sa pagkain. Kaya ibig sabihin, kung susuplayan natin siya ng pagkain na hindi niya kailangan mamalimos, mahingi ng mga tira-tirang pagkain, mas makaka-less yun sa pagiging sa pagkaroon ng hindi safe ni Nanay Nonay na paglabas-labas niya. Kasi marami ditong di natin alam ang pag-iisip na ibang tao na alam yung kanyang sitwasyon ay siya paglaruan kumpara sa nandito lang siya lagi sa tahanan niya. At nadaanan din namin ang dati niyang tahanan na ngayon ay sirang-sira na. Kasama na namin ngayon si Nanay Nonay. Nanay Nonay, upo tayo dun. Yeah. Tara, halika. Yes.
Dito kami sa ano at medyo presko kasi sobrang pawis talaga kami sa paglalakad. O dito ako nanay noon, tabi tayo. Ha? Yeah. Okay. Oh, ganda ng pwesto natin dito. Kamusta ka nanay? Mabuti naman, nakasolve ng pagkawala ninyo. Ayos naman. Namiss mo ba kami nanay? Namiss mo kami? Siyempre. Aba. Talagang naghahantay. Namiss ka din namin. Nawala kami ng 2 linggo. Natural lang yun. Natural lang yun sa isang daan. Buti na hindi mo inisip na hindi na kami babalik. Wala naman sa isip ko yun. Hindi mo naman naisipan. Hindi, gawa ng, di ba, marami din kaming nais na tulungan. Naiintindihan niya na yung ginagawa namin na pagtulong. Na-accept ko yun. Na hindi lang si Nanay Nonay, na maraming tao din ang nangailangan ng tulong. Kaya mabuti pa si Nanay Nonay, naiintindihan tayo. Okay, Nanay Nonay, kamusta naman itong mga nakarang araw na umuulan? Yung parang balita ko, halos nagbabagyo-bagyo na dito. Kamusta? Mabuti naman, iniisip ko nga lang na sabi ko, Diyos ko, wag naman pong sanang baka mabaklas itong tinitirahan ko. Wala akong Pero awa ng Diyos, hindi naman. Hindi naman. Kinabukasan ay may araw din. May araw din naman. Dito, Nanay Nonay, sa bahay mo, hindi ka naman nabasa. Hindi naman. Ay, sa awa ng Diyos. May awa talaga ang Diyos, Nanay. Tinan nyo ngayon, halos nagbagyo-bagyo na, pero safe pa rin kayo. Iniingatan kayo ng Diyos. Nanay? Galing naman. Anong ginawa? Anong pinagkaabala mo, Nanay Nonay, sa loob ng 2 linggo na wala kami? Nagtanim-tanim ako dyan. Aba, nagtanim-tanim ka? Anong tinanim mo? Nagtanim ako ng kamuting kahoy dyan. Wow. Saka yung doon ay tumubo na. Ano pa? Kamuting kahoy lang yung tinanim mo? Oo. At saka na gubo na yung kamuti taps. May kamote din? Oo, kamuti taps yung bang gumagapang. Di ibig sabihin hindi ka na mangunguha ng kamuting kahoy doon? Kapag nagbunga. Kapag nagbunga. Ay, kapag nagbunga, kukuha ka pa din doon. Kasi may mga nagtatanim din dito ng kamuting kahoy. Nakuha daw si Nanay Nonay, hindi nagpapaalam. Naku, gagalitan ka doon. Nakuha ka na hindi nagpapaalam. Hindi ako nagpaalam, pero mas importante yung hindi na magpaalam para kaya yung kinuha ng hindi man lang nagpaalam sa amin, di ba? Baka hindi pa, pag humingi ka, baka di pa pumayag. Oo naman, pag humingi ka, hindi pa payag. May-ari po, kung alam nyo naman po yan, kung sino po yung may tanim niyan dito malapit kay Nanay Nonay, sana po, isipin na lang nating tulong din kay Nanay Nonay kung ano man po yung, kung si Nanay Nonay kumukuha, hindi naman yan marami, siguro mga 2 piraso o dahon-dahon lang naman siguro. Tulong na lang din natin kay Nanay. Kasi siguro nahiya din magsabi ang tao. Nag-aani na lang sa sa hindi niya tanim. Although hindi maganda, pero yun nga, sana intindihin na lang natin sitwasyon ni Nanay Nonay. Pero kung pwede naman tayo Nanay Nonay magpaalam tayo. Mas mainam yun. Oo, pero hindi ko alam po sino may ari nun Yun ang problema ni Nanay Nonay. Alam ko basta tanim. Basta tanim. Hindi pala alam Nanay. Saan nga naman siya magpapaalam kung hindi niya alam sino may ari, di ba Nanay Nonay? Nung lumakas ba ang ulan dito, Nanay Nonay, sa Bicol, hindi naman umaabot ang tubig dito? Hanggang dito lang. Hanggang saan? Hanggang dito lang din sa dating high tide, low tide. Walang sabihin mo magbaha. Wala naman. Hindi naman naaabot sa... Ayun yung sinasabi ko po dito mga kabayan, sa pwesto na ito ni Nanay Nonay, talagang safe siya dito sa tubig kumpara dun sa nauna. Kasi dito talagang mataas to. Since taga dito kami, alam ko itong lugar na ito, hindi ito inaabot talaga ng tubig kahit may bagyo pa yan. Hanggang dito lang talaga yan. Oo nga pala, Nanay Nonay, nagpunta kami nung huling punta namin sa'yo dito. At magpapaalam nga sana kami kung pwedeng patayuan itong bahay mo. Paayos. Kaya nga lang ito pala may plano din sila dito na gawing resort ulit ito. Kaya yun, na lang natin, kumbaga, kung ano na lang yung meron sa ngayon, yun na lang yung pag-ingatan natin, sa madaling salita. Kasi wala po tayong magawa kasi ito ay may plano sila dito na
para sa negosyo. So hindi natin pwedeng ipilit yung kagustuhan natin dito. At ang gagawin na, basta Nanay Nonay, maasahan mo kami na hindi ka namin po pababayaan sa iyong mga pangailangan, pagkain, ha? Makakasa ka, hindi ka namin pababayaan sa ganung bagay. Nanay Nonay, ha? Ayun yung bagay naman na may tutulong namin sa iyo. Okay, maalala mo ba yung nangyari noong nakaraan na sinabi ko na scam kami? Yung nagpadala kami ng pera na hindi pala yung anak mo? Naalala mo pa? Oo naman. Okay, anong nangyari po? Agawin ko salita mo. Oh, sige po, Nay. Ano ba yun? Naribuki ba yun? Ano po yun? Sige. Okay, ganito. Nag-message sa akin yung may-ari ng Facebook na sinabi niyang yung Facebook na yon ay nahack daw yun. So, ibig sabihin, ibang tao talaga yung gumagamit nung Facebook na pinang-chat sa amin at yung number na pinang-message sa amin. Kung ano yung nakaregister na number doon sa Facebook na gamit na yun din yung ginamit niya na doon natin siya kinontak. Dahil nahack nga yung Facebook niya, nandun yung number niya, nandun lahat. Kaya, ibig sabihin yung naka-scam nung kanyang Facebook, ayun yung nakausap natin. So, okay lang yun. Pass na kami doon. Nangyari na. Basta't ano na lang, lesson learned na lang sa mga ganong pangyayari. Diba, Nanay? Oh, ikaw ba nagtanghalian ka na? May iba ako, nagtanghalian ka na? Nagtanghalian ako. Anong kinain mo? Nagluto ako ng gulay, saka yung bumili ako ng alamang na, luto na ba dyan? Alamang? Oo. Luto na? Saan ka nakuha ng pambili? Mayroon akong 10 piso. 10 piso? Tapos binili mo ng bagoong alamang? Yun lang yung inulam mo sa kanin mo? Oo. Ay naku, wala ka naman nararamdamang sakit, Nanay Nonay? Meron, pero yung halimbawa, hindi ka nakakaramdam ng parang UTI, wala ka naman ganun na nararamdaman. dito sa Sikmura. Pagka nakakaramdam ako, nalublog na lang ako dyan. Ay ganun, baka mataas yung acid mo, Nanay. Siguro. Ano? Baka mataas yung... Doon, pagka ganyan, tira na ng yung wala nang tubig na... Hindi na ako naglulublob. Naglulublob ka na lang? Oo. Okay. Nanay, samahan mo nga ako, titingnan ko yung tinanim mo. Tara, bisitahin natin. Tara mga kababayan, tingnan natin yung tanim din ni Nanay Nonay kung anong nangyari, kung may tubo na ba o ano. Kailan mo po yan tinanim, Nanay? Ito, kaninang morning lang to. Ito? Oo. Ay, sa totoo lang po, marunong po si Nanay Nonay magtanim. Kasi ganito po talagang pagtatanim niyang patagili, di ba? Ayan Marunong po si Nanay Nonay magtanim ng kamuting kahoy. Kasi ang tanong, mabubuhay kaya ito dito? Buhangin ito. Nabubuhay din. Ilang piraso? Isa mo ito kinuha, Nanay, pinantanim mo dito? Dyan. Yung pinagkukunan mo? Oo. Doon niya kinuha yung mga itong mga pananim na ito. Ito lang yun. Yun yung nakatubo na rin yun. May amoy tumubo na, kamote. Saan? Ayun yung mga nakaraan, mga weekend na yun, mga ilang week siguro. Ito. May tanim dito si Nanay Nonay na kamote. Na pwede naman niya itong yung pwede itong sabawan, di ba? Yung talbos. Tapos yung magiging bunga. Pwede yun. Kamoting kahoy yan? Oo, tumubo na. Oo. Ayos si Nanay Nonay, ito. Magaling pala ito magtanim. Isipin mo, alam niya pala yung pagtatanim ng kamuting kahoy. Saan mo natutunan niya, Nanay? Laki naman kami sa kahirapan. Pero sa magulang ko, hindi ito ninais na itinanim ito. Itong kamuting kahoy. Ang tinanim lang niya yung talbos kamuti at saka gabi. Gabing yung naglalaman. Ito, kung papayagan lang tayo dito, malawak sana ito. Kaso nga lang, yun nga, may plano sila dito. Kaya siguro, yung plano ni Rans noong nakaraan, na sabi niya, lagyan na lang ng pansamantala ng trapal. Ayun na lang yung ibibigay nating tulong kay Nanay Nonay sa kanyang tirahan. Kasi yung iparenovate ay hindi pwede. Ganun na lang gagawin natin. Nanay? Yung plano ni Rans, talagang yun na talaga matutuloy. Tatanggalin ko na lang yung mga... Pagtulong-tulungan lang namin, ha? Pinagsikapan naman sana namin may pakiusap, kaya nga lang, hindi pwede.
At business ito ay, for business purposes kasi itong lupa na to. Kasi ito ay, meron yun dyan sa taas, yung dyan kami kinasal ni Commander sa taas. So ito, sakupan nila ito. At nilalagyan nila ito dito ng mga cottages. Kasi dagat nga itong harap, parang pinakang tambayan, ganyan. O pag family picnic, ganyan. So, ayun na lang siguro, pansamantala habang andito si Nanay Nonay, gano'n na lang gawin natin. Nanay, may dala kami ditong groceries ha, Oo. na worth 2,000 pesos ha. Pwede ilagay na natin doon sa loob ng bahay mo? Ah, Ha? Ilagay na natin? Ilagay na natin. O sa'yo yan, magaan, akin to. Ilagay natin dito sa bahay ni Nanay. Ay! Wow! Wow, ang ganda naman ng loob mo. Saan galing ito? Nanay, saan galing itong karpet mo? dati pa yan, oh. Ang galing naman ni Nanay. Oh, may karpet ang loob ng bahay niya. Oh, parang bahay na talaga pala ito sa loob. Oh. Dingding lang ang problema talaga. Para siyang bahay na ano ng mga panahon na talagang sagit pa sa kahirapan ng mga tao, parang ganun. Ay, yung iyo pa lang, ano, okay, wala na, ano bang tawag nito? Ah, wala nang baterya. Oh, edi Wala na bibila siyang natin. ilaw. Halika dito. May battery pero hindi na siya nag-ilaw, okay na? Ah, lobat na 'yon. Halika, labas ka dito na. Binili natin sa kanya nung emergency na wala siyang kailaw-ilaw dito. Naghanap pa kami nito ni Larans nang kasi wala ditong ganito yung baterya nilalagay kasi wala si Nanay kuryente. So yung di baterya. Pasalamat na lang nakahanap kami. Kaya nga lang matagal na din tong battery nito at papalitan na lang natin ito siguro. Nanay? Okay. May reserva ba tayo? May nagamit mo na yung reserbang binigay ko sa inyo nito? Yung mga baterya? Okay, hayaan mo na. Ilagay na lang natin, ipasok natin dito. At papalitan natin yan, ha? Malinis ang ni Nanay Nonay, yung bahay. Mas maayos po talaga ito kaysa nandun ka. Oo naman, dahil doon mababa na. Mababa na, kailangan pang gumapang. Eh dito, kahit nakatayo, kasyang-kasya. Makakilos ka ng maayos, maluwang pa sa loob. Dingding lang ang problema kasi cottage man yan dati, hindi naman talaga kubo. Oo. Di ba? Oo. Nanay Nonay, hihinga ko sa iyo ng paumanhin. Ha? At hanggang sa ngayon po kasi ay ganun pa din yung nangyayari. Kaya paumanhin po ano? Oo. Wala ka namang naintindihan ko. Mas nakakaintindi ako sa mga sitwasyon na nilalakad ninyo. Ano po, Nay? Alam mo ba yung hinihingi ko ng tawad na sa'yo? Hinihingi ko ng tawad, Nay, yung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakukuha dito ng mga anak mo. Oo. Ha? Patawad po, Nay. Pasensya na, ha? Oo. At kami man, gustong-gusto namin na magkasama-sama na kayo. Kaya lang, nasa kanila pa din po yung desisyon. Sila po kasi yung pupunta dito. Hindi naman namin sila pwedeng pilitin. Kayo ba mayroon akong itanatanong? Sige, ano na yun? Kayo ba nakarating na sa Saan po? Golden City? Golden City? Saan po yun, Nanay? Sa lugar ng Taytay, Rizal? Sa Taytay po nakarating na kami, pero yung Golden City hindi pa po. Bakit po, Nanay? Anong meron? Hindi pa ba kayo nakakarating sa amin? Sa Taytay Rizal, nakarating na kami. Pero yung Golden City, hindi namin alam, Nanay, yun. Saan ba banda yun? Sa likod kasi ng Golden City, andun yung aming bahay. Doon. Oo. Okay. Nanay Nonay, ganito. May plano kami. Kung sakali man na hindi talaga sila dumating dito, ha? Papayag ka bang ihahatid ka namin? Oo naman. Papayag ka? Oo. Okay, antay lang po natin yung month na luluwas kami para po isasabay na namin si Nanay Nonay. May bon kasi na luluwas kami at pwede namin si Nanay Nonay isabay doon. Ihatid namin siya sa Taytay Rizal bago kami pumunta ng Cebu. Kasi pupunta kami ng Cebu, kami ang Team Marcos pupunta ng Cebu. Bago kami doon pumunta, isasabay namin si Nanay Nonay. Ihatid muna namin siya. Pwede yun bago tayo pumunta ng airport, bago tayo mag-asikaso sa mga bagay na yun, ihatid muna natin siya sa Taytay Rizal. Hanapin natin, total alam naman ni Nanay Nonay. Okay, ganun gagawin natin, Nay, ha? Pero hanggat nandito ka sa bayan namin, sagot namin ang pangangailangan mo, ha? Yun lang may ipapangako ko sa'yo, ha?
Okay, ngayon ba may pera ka pa? Wala na yung 10 piso mo. Wala na. Bibigyan kita ng kaunting cash para may panggastos ka din. Yung grocery mo ay worth 2,000 pesos yun. Tapos bigyan din kita ng kaunting cash mo. Ha? Bilang mo ng battery yung ano mo. Pasensya ka na, Nay, hindi ka namin pwedeng bigyan ng malaking halaga, ha? Ay, okay lang. Okay. Bili ka na. May halaga rin to. Salamat, Napakalaking halaga. Salamat, Nay. Bili ka ng baterya mo para makagala-gala ka naman, ha? Kasi si Nanay Nonay nga, mula nung nakilala natin siya, hindi na siya naglalabas dyan sa sentro para manghingi-hingi. Nabanggit ko na yung kanina. Madalas dito na lang siya. Dahil yun din yung request ko kay Nanay, huwag na siya maglalabas para mas safe siya. Kasi alam ko naman, ang hindi pare-pares ang pag-iisip ng tao. Merong mga tao na hindi magandang naiisipan, baka samantalahin ang sitwasyon ni Nanay at may hindi magandang gawin sa kanya, di ba? May mga lasing pa dyan. Kaya mas mainam na lang na nandito siya nagtatanim-tanim para malakas ang katawan, liligo sa dagat. Di ba, Nanay? Okay, wala ka na bang gustong ipanawagan sa ating mga kababayan? Sa lahat ng nanonood sa iyong sumusuporta, anong gusto mo sabihin sa kanila? Salamat dyan sa Tanawan. Nandyan ako na isang gabi nagpaumaga. Saan yung Nanay? Dito lang, yung bago makarating ng Gusaysay, may Tanawan dyan. Bakit ang layo ng narating mo, Nay? Kala ko di ka naglalabas. Nakasama ko sa mga hanggang ano. Ano yung ginagawa nila? Within 5 days siguro ako nakasama dun. May sinamahan ka mga group, mga samahan? Oo, yung anong ginagawa ninyo? Nagmumotor. Tapos nagpunta sa mga site na yung dati naming noon ay mga kasama ko sa okay. Hindi naman pala yun naglalayas lang, may purpose pala yun. Nakabilang kami ng mga 5 araw. 5 araw pala sila nung nawala kami, nung nag-alis kami. Nito lang. Naglibot-libot pala sila dito, may mga kasamahan siya. Siguro mga 3 days na lang din ako nag-stay dito? Mula nung nangyari yun, yung 5 araw na yun. Okay, so kala ko naggala na naman si Nanay. Yung pala, hindi naman pala. Walk-in lang yun. Andito lang naman pala, may sinamahan naman pala siya. Umikot sila. Umikot kayo. Layo ng inikutan pala ninyo. Kumusta naman yung pakaramdam na nagsama ka sa mga ganun? Masaya. Masaya. Kahit gabi, napakinabangan ko yung iyong binigay na ilaw. Laking bagay, pero nalulungkot nga ako kasi sabi ko, paano kaya kung ako'y maglakad, hindi na siya umiilaw. Okay lang, basta mamaya, maaga pa naman, magpasyal-pasyal ka muna, bili ka na rin ng gusto mo, kung gusto mo bumili ng manok, kasi wala kaming dalang karne dito sa dala namin, ha? Kung gusto mo magbiling manok, isda, di magbili ka. Tapos magdiretso daan ka na po ng baterya mo, ha? Dali mo yung ilaw mo. Pakita mo yung battery, ha? Sabi mo, itong bilang ng battery nito yung kailangan kong ipalit, ha? 4 yata yun, 3, ha? Okay, dadalhin mo, ha? Okay, tsaka may dala kaming tubig, huwag kang iinom ng kung saan-saan, ha? Doon kayo inom sa tubig na dala namin. Ha? Mas maganda yun at si Nanay Nonay madali po itong pakiusapan ay nung sinabi namin na huwag siya maglalabas talagang andito lang siya. Akala ko ngayon pag sinasabi niya paglabas naglayas na naman si Nanay, yung pala may mga grupo siya dati na sinasamahan na naglibot. Di ko alam kung anong ginawa. Ano ba yung ginawa? Ba't naglibot? Ano yung purpose? Bakit naglilibot? Yung paglibot nila? Bakit? Siguro daan din yun Isang daan din. Maraming tao? Oo. Isang daan din yun na pinupuntahan namin nung araw. Ibig sabihin? Hindi pa kita, kumbaga, hindi pa tayo magkakilala. May samahan na kayo na umiikot ng ganun. Nang panahong ako ay nag-iisa. Ibig sabihin siguro ni Nanay Nonay noong mga panahon na siya hindi pa natin nakikilala. Meron dito mga samahan na sumasama siya, sumusunod siya ng kung saan pumupunta, na sa panahon na yun, ang pakaramdam niya, yun ay mga kasama niya. Na sabi nga niya, masaya siya. Siguro nakakasalamuhan niya din sa mga lugar na iniistapan o kung saan sila humihinto. Nakakasalamuhan ni Nanay at isa rin sa nagpapasaya sa kanya yung mga tao na yun. Kaya ngayon na nagkaroon ulit ng pagkakataon na ganun, sumama ulit si Nanay Nonay doon. Tama ba ako? Tama. Okay. Pwede rin naman kasi mga nag-charity works ba? Nag-charity works, pwede din. Okay. Sige, Nanay Nonay. Sa ngayon, magpahinga ka muna dyan. O kung gusto mo lumabas na, nasa sayo na yun, ha?
Basta't yung lahat ng pagkain mo na ingatan mo. Kasi para sa iyo yan, ha? Kakain ka ng tamang oras sa umaga, tamang oras sa tanghali, tamang oras sa gabi, ha? Oo. May meriendahan ka dyan, magmerienda ka rin, may kape, gatas, ha? Ha? May lutuin. Kung gusto mo maglutong pansit, sopas, meron dyan, ha? Oo. Okay, nanay. Sige po. So ngayon, hanggang dito muna yung update natin kay Nanay Nonay. Maraming salamat. Sana maraming pang mabuting puso ang tumulong kay Nanay Nonay sa pangangailangan niya dito. Ano man po yung nakikita nyo na pwede sa kanya, ano man yung opinion nyo, sabihin nyo lang sa amin. Makipag-ugnayan lang kayo sa amin sa Marcos TV channel na ating page, or sa kay Commander ni Marcos, pwede din kayo mag-message dyan. At i-shoutout ko lang muna si Ninang Adelyuso na nagpadala ng package kagabi na receive namin. Ay maraming salamat. At nagkaroon ulit kami ng sapatos na magagamit sa mga misyon. Ganon na rin sa kay Ninang Adelina na nagbigay din ng blessing sa amin. Maraming salamat din po. At sa iba pang tao na tumutulong sa atin sa ating misyon. Sana lagi kayo nandyan. At sa lahat pa ng gustong tumulong, mag-message lang po kayo. At makakaasa po kayo yung susukli namin ay kasipagan naman sa ibibigay niyong tiwala sa amin. Maraming salamat po Marcos TV channel, Trans TV, Commander ni Marcos. Supportan niyo po ang Team Marcos, si Buboy. Sa ngayon ay nagpapahinga pa rin. Siguro by tomorrow isasama na namin siya. At abangan niyo yung pagpunta namin ng Cebu. Medyo matagal-tagal pa pero ito yung first time na makakarating kami doon. Kaya maraming salamat po. God bless.